grabe pala itong nangyari dito sa mga regular employee ng lungsod ng Maynila, no? At nga talaga ang kanilang Pasko. Talagang parang nabaliwala sila. Pero po, mayroon pa namang susunod na Pasko. Bumawi na lang po tayo sa susunod na Pasko. At baka sakali matanggap natin at makatanggap tayo ng bonus na hindi lang puro salita na ibibigay ang bonus. Di ba kasi yung mga ilang empleyado, di ba? Yung mga ilang empleyado ng lungsod ng Maynila ay nagsisentimiento di asukal ngayon dahil wala daw di umano silang natanggap na pabonus ni Mayora. Baka naman iba ang binigyan ng bonus. Di ba? Kasi nakita natin, di ba? Nakabalitaan natin na nagpatawag daw di umano itong si Mayora dito sa mga chairman at lahat ng barangay official. Kaya alam na natin yan. Kaya huwag na tayong mangal. Pero ang masamang feedback nun, ang masamang balik nun, mas lalong sumadsad yung kanyang survey dyan mismo sa kanyang bahay. Pero yun yung survey ngayon ni Mayora dyan sa City Hall, sa loob mismo ng City Hall ng Maynila, almost 2% lang. Naku po, Mario Joseph, sabi ko na nga, alam niyo po kasi yung mga empleyado natin, dapat yan ang inaalagaan natin. Huwag yung mga chairman kagawad. Kasi yung mga chairman kagawad din, bumabaliktad yung mga yan. Pagdating na ng oras na, baka mamaya bumaliktad yung mga yan. Yung mga empleyado mo nandan lang kung inalagaan natin ang gusto yung mga empleyado. Kasi yung mga empleyado na yan, pagdating sa mga barangay nila, parang mga barangay chairman din yung mga yan. Siyempre, kilalang kilala yan sa barangay nila. Diba, kilalang kilala yan at siyempre sasabihin nila nagtatrabaho yan sa City Hall. Diba? Kaya kilalang kilala yan. Kumustahin yung mga yan. Kumusta ang Pasko nyo? Sasabihin yan nga. Diba? Kaya ngayon, yung popularity rating natin dyan sa lungsod ng Maynila, dyan mismo sa City Hall ng Maynila, ayun, dumausdos. Diba? At nananatili pa rin itong si Isko Moreno na number 1 kahit saan talaga number 1. Kasi nung si Isko yung naging mayor dyan, hindi siguro naging yung mga empleyado. Di ba kaso nga lang, sa kasamaang palad nung nanunungkulan si Isko dito sa lungsod ng Maynila, panahon po ng pandemic. Kaya alam natin, ang Christmas sa loob ng bahay lang. 2 taon si Isko ng pandemic, 2 Christmas din siyang nandyan. Pero tandaan niyo po, hindi po tayo pinabayaan yan. Lagi po tayo may supply, lagi po tayo may pinamimigay. Madama din po natin at madama pa rin natin ang spirit of Christmas. Diba hindi katulad ngayon, kahit na sinong tanongin kung mga empleyado, talagang nalulungkot. Lungkot na lungkot yung mga ilang empleyado. Hindi natin alam kung bakit sila nalulungkot. Siyempre, yung in-announce na bonus, hanggang ngayon wala pa. Diba kailan kaya ibibigay yung bonus nila, no? Diba? Sabi nung iba, malabo na daw ngayong taon na to, baka next year. Pati yung mga job order employee, ang sinahod lang po ng mga job order employee, hanggang November lang. Hindi na po sila nakasahod ngayong December. Diba po, bakit ganyan ang nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila, no? Parang pagdating ng December na kailangan nila ng pera, kailangan nila ng bonus, kailangan ng sahod, yun pa yung wala. Samantalang nakikita natin yung Mayora dyan, kaliwat kanan ng pamimigay ng kung ano-ano. Diba, food pack? Yung food pack sa City Hall naman yan. Tinadtad pa ng reklamo. Diba? Kaya yung mga ilang mga empleyado natin dyan sa lungsod ng Maynila, parang tinatamad. Nakita niyo po kanina, nanood tayo ng flag ceremony nila dyan sa may Bonifacio Sremba, Cartilla ng Katipunan. Dyan ata nagganap ng kanina ng flag raising ng lungsod ng Maynila. Kaso nakita ko yung mga empleyado, parang walang kabuhay-buhay, parang tamad na tamad, parang may inaantay sila na i-announce. Walang matapos yung flag ceremony, walang in-announce. Baka nga next year nyo na celebrate yung Pasko nyo.
Di ba? Pero ngayon, bigay muna natin sa mga barangay official yan. Di ba? Yung mga barangay official ng mga pinasaya ni Mayora ata eh. Kasi alam niyo man yung mahirap yung laban ni Mayora ngayon sa eleksyon. Kaya kailangan niyang bumawi, kailangan niyang magpalakas sa mga tao. Sabi nga ng mga ilang tao, it's too late. Dapat nung umpisa pa lang gumawa ka na ng maganda para may aanihin ka pagdating ng halalan. Hindi ka nahihirapan. Kasi nahihirapan si Mayora ngayon. Kahit na anong gawin niya, puspos kung ano-anong pag-ikot ang ginagawa, pati mga depressed area, pinupuntahan na lahat, wala pa ding nangyayari. Diba lalo bumababa pa rin ang kanyang rating at survey, bumababa ng bumababa. Diba kasi wag natin masyadong sabihin na at medyo malakas tayo, kaya natin, kaso nga lang wala po. Hindi na po makukuha sa magic. Mahirap tunin sa magic. Nakikita nyo po, naku po sa survey. Baka talunin pa kayo ni Mara Tamundong. Oo nga, yung survey sa loob ng City Hall ng Maynila, tinalo siya ni Mara Tamundong. Oo nga, tinalo siya. Tinalo siya sa survey. At itong si Iskoy, napaka layo kasi 83% eh. Di ba 83% yung 17%, pinaghati-hatian na nilang lahat. Di ba? Lalo na ngayon wala pang bonus yung mga empleyado, di lalo na kahit anong pamigay natin ng pamigay dyan kasi alam na po ng mga tao. Kapag incumbent ka, kapag ikay nakapwesto, alam nila na yung mga pinamimigay mo ay hindi galing sa kanila. Di ba? Pinamimigay nila, hindi galing sa kanila yan. Di ba? Lagi kong tinatatak sa mga Manileño yan ay binibigay ng lungsod ng Maynila, hindi po galing sa mga mga kumakandidato at nagre-re-elect. Ayan po ay galing sa pondo ng Manila City Government. Wala po silang naginagastos dyan. Wala talaga. Ayan lang po yung binibigay nila. Ibig sabihin niya, binibigay nila, pinagkakaloob nila sa mga Manileño, ibig sabihin niya, nagtatrabaho po sila. Ginagawa nila yung tungkulin nila na magbigay ng mga ayuda sa mga Manileño. Pero po sabihin na galing sa kanila, hindi po mangyayari yan. Malabo po sa sabaw ng pusit yan. Yan, ang mga sarili lang nilang bulsa at sarili nilang pera ang ginagastos, yung pong mga hindi nakaposisyon. Di ba, mga hindi nakaposisyon ay si Yorme lang ata hindi nakaposisyon eh. Di ba? Si Yorme hindi naman nakaposisyon, sarili niya, yung mga kaibigan lang niya, nagtutulong-tulong sila, yung mga Yorme's Choice, nagtutulong-tulong sila para may maibigay dito sa mga Manileño. Tapos para yung batikos ninyo, sige lang, dagdagan nyo pa yung batikos ninyo para lalo kayong malaglag. Diba habang sinisiraan, ganyan talaga, habang sinisiraan nyo yung magaling, mas lalong gumagaling. Kaya ang payo ko po sa inyo, yung mga kumakandida, lalo na dito sa mga nandyan sa Manila City Hall, naku po Mario Joseph, inaantay pa po ba natin next year? Alam na yan, pagdating sa next year, diba? Sa next year kasi, medyo may mga pera na yan eh. Mabibigyan na yung mga Manileño. Manileño, alam nyo na yan. Sinabi ko sa inyo, pag sila ang nagbigay, hindi po galing sa bulsa nila yan. Tandaan nyo po, hindi po galing sa bulsa nila yan. Ang swerte dyan, yung mga pumasok ng mga kakandidato, mga bagong kakandidato, malilibre na sila. Hindi na sila gagastos. Di ba? Ewan lang natin kung mananalo yung mga yan. Diba? Pero malapit na po wala next year, 2 buwan o ilang buwan na lang magkaka-election, magkakaalam-alam na at malalaman natin kung mananatili o aalis. Magandang araw po at God bless.